Mic test, hello. Magandang gabi po sa lahat minamahal ng mga kaibigan. Magandang gabi po. Ating pinasasalamatan ng ating Panginoong Diyos na tayo binibigyan ng buhay at ng patuloy na kalusugan. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagdalo sa ating programa, ang Napapanahong Pag-asa. Ngayong gabi ay ating tatalakayin ang paksa na ito ay continuation. Ito'y patuloy ng ating paksa sa kagabi. Kung inyong matatandaan, ang ating naging paksa ay tungkol sa batas sa loob ng tahanan at kung papaano na ang ating mga anak ay matuturuan ng pagsunod sa atin bilang tayo'y mga magulang. Ngayon po ay ating tatalakayin ang isa pang sangkap upang tayo'y magkaroon ng kaligayahan at kasayahan sa loob ng ating tahanan. Bakit ayaw? Okay, alright. Alright, okay? Mahina ng battery? Sandali lamang po, nagkakaroon lamang tayo ng ilang technical problems. Ayaw? Okay. Ang araw ng pamilya. Ito ang ating paksa. Ito ang tinatawag sa English na Family Day. Ang araw ng pamilya. Next slide. Okay, sa kasalukuyan, kung ating titingnan at maging sa ating mga tahanan, ay para bang tayo ay lagi ng abalang-abala sa maraming bagay. Laging ating masasabi na parang kulang ang ating panahon. Alright? Busy. Next slide. Halos lahat ng tao sa anumang lugar ay nagsasabing siya ay busy, abala sa kanyang mga gawain. Next slide. Maaaring sila ay busy sa kanilang trabaho. Maaaring sila ay abala sa kanilang mga bagay na pinaglilibangan, kagaya ng ating nasaksihan sa iba't ibang sa ating kapaligiran. Ang iba naman ay busy sa kanilang pag-aaral at ang iba ay busy sa kung ano-ano pang mga bagay. Next slide. Busy, abalang-abala kadalasan ang mga miyembro ng tahanan, ang ama, ang ina, na anupat, wala na halos silang panahon para sa kanilang pamilya. Next slide. Merong importanteng appointment, lagi na, lalo halimbawa nga si Dr. Jones, na isang presidente ng universidad, at hindi lamang siya, maging tayo, ay busy rin, at itong presidenteng ito ay halos wala ng panahon sa kanyang 12 taong gulang na anak. Next slide, please. Ngayon, ang kinakailangan talaga ay paglaanan, lagyan ng panahon ng bawat tahanan na sila'y magkaroon ng tinatawag na family time. Panahon para sa loob ng tahanan o magkakasama ang pamilya. Alam nyo, sa isang pag-aaral ay merong isang pagsusurit kung paano magkakaroon ng masaya, matatag, malusog na pamilya. At ang sabi, ito'y maaaring mangyari sa pamamagitan ng paggugol ng panahong magkakasama. Next slide. Merong tinanong na 1,500 mga bata. At ang tinanong sa kanila, tinanong ang mga batang ito, sa inyong karanasan at para sa inyong mga bata, ano ang inaakala ninyong nagpapaligaya sa inyong pamilya? Ano po ninyo ang sagot ng mga bata? Next slide, please. Sagot, doing things together as a family. Okay? Ang nagpapasaya sa amin ay kung kami ay magkakasama. Ang aming buong pamilya na gumagawa ng mga mahahalagang bagay. Next slide, please. Ngayon, narito ang mga prinsipyo para sa isang matagumpay na paggamit
at paggugol ng ating panahon. Next slide. Ang sabi po sa atin, alam natin, ang lahat ng panahon, ang oras, ang lahat ng panahon, ito po ay talagang pagmamay-ari ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga na tayo'y manalangin. Kung tayo po ay mananalangin sa Diyos, magkakaroon tayo, marahil tayo mananalangin na bigyan tayo ng katalinuhan, bigyan tayo ng karunungan upang ating magugol ang panahon, ang oras na Kanyang ipinagkakatiwala sa atin. Mangyari nga, kung ito hindi natin hilingin sa Panginoong Diyos, ay baka nga at marahil nagagamit natin ang ating panahon na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Next slide. Okay na? Ang panahon, kagaya ng pera, ay dapat nating, ano ba yung budget? Dapat nating panukalain kung paano natin ito gagamitin. Okay? Ngayon, marahil magandang maglaan ng isang gabi o isang araw kada linggo para lang sa inyong pamilya. Ang tawag nga natin dito ay Family Day. Magplano ng isang regular at espesyal na family activity. Maganda na ang pamilya ay magkaroon ng panukala upang sila ay magkaroon ng kanilang programa na pangpamilya. Now, ang matalinong paggamit ng oras ay nangangailangang isaalang-alang natin kung ano talaga ang dapat at ano ang mahalaga. Ano ba talaga ang mahalaga sa inyo? Now, una, priority time for God. Ang sabi, panahon na dapat nating gugulin para sa Panginoong Diyos, panahon na dapat gugulin ng mag-asawa, asawang lalaki sa asawang babae. At gayon din, dapat nating isipin at planuhin kung paano at kailan ang panahong dapat nating gugugulin na kasama ng ating mga anak. Meron talaga tayong panahon sa pagtatrabaho. Ngayon, ang sabi sa atin ng Biblia ay ganito, ang bawat bagay ay merong kapanahunan. Bawat bagay ay merong kapanahunan. Dapat lamang na ito ay ating ibabudget o paplanuhin. Dapat may panahon sa bawat bagay. Kung hindi tayo marunong mamahala ng ating oras at panahon, ito ang dahilan sa hindi natin alam planuhin ang paggamit nga ng ating panahon, ng ating oras, maraming tao ngayon ay nagkakaroon ng kabalisahan o ng tinatawag na stress. At dahilan sa kanilang mga kabalisahan, ito ang nagiging dahilan ng maraming sakit ng tao ngayon. Alam po ninyo, kapag tayo hindi nagugol ng pag hindi natin plano ang paggamit ng panahon, ito ang dahilan kung bakit marami ang stress, maraming kabalisahan, at ito ang dahilan kung bakit maraming na-stroke, maraming na-high blood. Merong isang manulat na Kristiyano nagsabi, alam ba ninyo, hindi ang kamatayan, hindi ang trabaho ang nakakamatay. Ang nakakamatay ay worry. It is not work that kills. It is worry, stress. Ang nakakamatay sa tao, hindi talaga yung pagod o hirap ng kanyang trabaho, kundi kung siya'y nababalisa, kung siya'y nagugulumihanan. Yan ang lalong mahirap sa kalagayan ng isang tao. Ngayon, ang katunayan nga, ang sakit sa puso na kadalasang bunga ng sobrang pagod at pag-aalala ay siya pa ring number 1 killer ngayon. Okay? Ano pa? Tanong, ang Diyos ba na lumikha sa atin ay may gamot at reseta para sa ating maraming mga kabalisahan sa buhay? Mayroon po mga kaibigan, mayroong reseta, mayroong gamot ang Diyos na lulunas sa ating mga kabalisahan at ang kanyang reseta ay magbibigay sa atin ng kapayapaan at ng kapanatagan. Kagabi, kung inyong matatandaan ay ating tinalakay ang batas para sa isang masaya at para sa isang masayang pamilya. Kagabi, tinlakay natin ang 10 utos ng ating Panginoong Diyos. At ating nalaman na ito ang pamantayan, ito ang alituntunin para sa ating mga pag-uugali, para sa loob ng ating tahanan. Ngayon,
Kung inyong matatandaan, halos karamihan 10 utos nagsisimula sa salitang huwag. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa ng larawang inanyuan ng anumang bagay na kawangi sa langit, sa lupa, o maging sa ilalim ng maging sa tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Ikatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ating tingnan, ang sabi ng ikalima, igalang mo ang iyong ama at ang iyon ay hindi yan sa huwag, pero yun ay, okay, ang ika-6, huwag kang papatay. Ika-7, huwag kang mangangalunya. Ika-8, huwag kang magnanakaw. Ika-9, huwag kang mag-iimbot. Ika-10 ay huwag kang, huwag kang magsisinungaling. Ika-9, at ang ika-10, huwag kang mag-iimbot. Kung inyong mapapansin, halos ang lahat ng mga ito ay nagsisimula sa salitang huwag, huwag, huwag. At kung merong utos na hindi nagsisimula sa huwag, ito yung ika-4 at ang kanyang pasimula ay remember, alalahanin mo. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Bakit kaya sinabi ng Panginoong alalahanin? Marahil ang sabi ng isang manunulat, nakita ng Panginoong Diyos na dahilan sa ang tao ay magiging abala sa maraming bagay, sa kanyang trabaho, sa kanyang paglilibang, sa mga bagay na kanyang kinahihiligan, darating ang panahon na ang tao ay makakalimot sa pangingilin ng araw ng Sabat. Kung kaya nga ang sabi niya, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ito ay ipangilin. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni ang iyong anak na babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na sulbang iyong pintuang daan, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit, lupa, dagat at lahat ng nangaroon. Nais ko pong pansinin ninyo mga kaibigan ko na sa utos na ito ay talagang inisa-isang banggitin ng Panginoon ang bawat miyembro ng pamilya. Ikaw, ang iyong mga anak, kahit na nga ang iyong mga kasama sa buhay, kahit na nga ang iyong mga alagang baka, magpapahinga kung araw ng Sabado. Kaya nga't ating nakita dito mga kaibigan ko na ang pangingili ng araw ng Sabado ay para sa buong pamilya. Alright? At ang sabi sa atin sa patuloy, ano ang ginawa ng Panginoon? Ang sabi niya, sapagkat sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ika-7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Nais ko pong inyong pansinin ang mga dilaw na salita. Ang sabi dito, ang Diyos ay nagpahinga ng araw ng Sabat. Ang sabi dito, pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat. At ang sabi sa atin dito, pinakabanal ng Panginoon ang araw ng Sabat. Ang wika ng talata, 6 na araw na magtatrabaho. At ang ika-7 araw ay Sabat, nang ibig sabihin ay ipagpapahinga at araw na dapat nating isamba sa ating Panginoong Diyos. Bakit ika-7 araw? Bakit ika-7 araw? Ano ang pagkakaiba nito sa 1, 2, 5 o ibang mga araw? Ating muling tingnan. Sapagkat sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon langit, lupa, dagat, lahat ng nangaroon, at siya mismo ay nagpahinga ng ika-7 araw. Pinagpala ng Panginoon ang ika-7 araw at ito po ay kanyang pinakabanal. Yan lamang po sa loob ng 1 linggo ng kanyang paglalang, ito ang kanyang pinagpahinga, pinagpala at pinakabanal. Hindi ang unang araw, hindi ang ikalawang araw, ikatlo, ika-4, ika-5 o ika-6, kundi ang ika-7 araw ang pinagpala at ang sabi, pinagpahinga at pinakabanal ng ating Panginoong Diyos. Muli, bakit ika-7 araw? Ang ika-7 araw o ang araw ng Sabat, ito po ang tinatawag na birthday ng sanglibutan. Birthday. Okay? Araw, pagdiriwang ng kapanganakan ng sanglibutan.
Sa madaling sabi, ang araw po ng Sabat, ito po'y paalaala. Ito po ay palatandaan. Ito po ay pinakapaalaala ng tinatawag na ang Diyos ang ating manlalalang. Siya ang makapangyarihan at siya ang may lalang ng lahat ng bagay. At mga kaibigan ko, kung ating ipangilin ng araw ng Sabat, ay kinikilala ninyong kayo'y nilikha at nilalang ng Panginoong Diyos. Kung inyong pinangingili ng araw ng Sabat, ay inyong kinikilalang tayo ay pagmamay-ari ng ating Panginoong Diyos at siya ang makapangyarihan na may lalang sa iyo at patuloy na bago ng ating mga buhay. Amen? Ngayon, ang Sabat, ang araw ng Sabat, ito po isang natatanging panahon, okay? Na kung saan tayo po ay merong tinatawag na date, meron tayong pakikipag-date sa ating Panginoong Diyos. Ito po'y tanging araw ng ating pagdiriwang sapagkat ito nga'y birthday ng sanglibutan. Ngayon, ang tanong, sino ang lumikha ng Sabat? Sino ang talagang nagsimula nito at kailan ito nagpasimula? Kung ang ating pag-uusapan ay yung talagang kauna-unahan, yung tinatawag na urig. Alam niyo pagka yung pinag-uusapan, halimbawa, titulo ng lupa, sino ba talagang may-ari? Ang binubungkal diyan kung anong urig. Ano ang original? Ngayon, kung atin pong titinan ang banal na kasulatan, sa aklat ng Henesis, ito ang ating makikita. At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon, at ng ikapitong araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. Patuloy, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at anong sabi sa atin? Kanyang ipinangilin. Ang Diyos mismo ang siyang unang nangilin ng ikapitong araw, ang sabi sa Biblia. At sapagkat anong dahilan? Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Kaya nga, ang sagot sa ating katanungan kanina, sino ang nagtatag? Kailan itinatag? Mga kaibigan ko, ang pangingili ng araw ng Sabat, mismong ang Panginoong Diyos ang nagtatag, at ito'y kanyang itinatag pagkatapos na 6 na araw na kanyang lalangin ang lahat ng bagay, ang ikapitong araw ay kanyang pinagpahinga, kanyang pinagpala, at kanyang pinakabanal. Siya mismo ang unang nangilin ng araw ng Sabat. Ito ang maliwanag na sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Let's move on. Sa 6 na araw, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, tinapos niya ang kanyang gawa ng ikapitong araw. Ngayon, 3 mahalagang bagay na ginawa ng Diyos sa ikapitong araw. Una, ito'y kanyang pinagpala. At sabi sa atin, ito'y kanyang ipinangilin. At ikatlo, ang Diyos mismo, ito ay kanyang pinakabanal. Ang ibig sabihin dito, mga kaibigan ko, ito, special ang araw ng Sabat. Ito'y hindi karaniwang araw. Iba kaysa ibang mga araw, unang araw, ikatlo hanggang ika-6, ang ibang araw ay hindi pinabanal ng ating Panginoong Diyos. Ito'y hindi ipinangilin. Tangi ang ikapitong araw, ang araw ng Sabat, ito ang kanyang pinagpala, ipinangilin, at kanyang pinakabanal. Ating pansinin, ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw, hindi sa una, hindi sa ikalawa o iba pa. At mayroong 3 bagay, 3 banal na bagay na ginawa ang Diyos sa ikapitong araw na hindi niya ginawa sa ibang mga araw. Kaya nga ang utos ng Diyos sa tao ay, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ngayon, tanong ng mga taong sa kanilang puso ay tapat ang kanilang pagsisiyasat. Ito ang kanilang tanong. Alin bang araw sa isang linggo ang Sabat ng Panginoong Diyos? Okay, ilang araw ba meron sa linggo? 7. Alright? Aling araw sa sanglinggo ang tinatawag na Sabat ng Diyos? Ngayon, makatitiyak ba tayong ang Sabado
ang Sabat na nais ng Diyos na ating ipangilin. Sayang, hindi ako nakapagdala pala ng calendar, pero we have samples here. Alright, mamaya makita natin, mayroong kalendaryo dito. Pero, sa ating pagtingin, maging sa diksyonaryo, Saturday is the 7th day of the week. At kung titingnan natin ang kalendaryo, ang ikapitong araw talaga ay ang araw ng Sabado. Ngayon, tingnan natin, makatitiyak ba tayong ang Sabado nga, ang Sabat na nais ng Diyos na ating ipangilin? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sabi sa atin, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Mga kaibigan ko, pansinin natin na ang sinabi ng kasulatan na ito, ang ikapitong araw, hindi sinabi ng Panginoong Diyos, alinman sa pito. Halimbawa, meron kayong 7 anak. Pagkatapos sabi ng inyong ina na lola ng inyong mga anak, pwede bang meron akong makasama isa sa aking mga apo? At kayo'y magtatanong, sino po sa aking 7 anak ang inyong gustong makasama? Ang gusto kong makasama ay ang ikapito. Alright? So sa madaling sabi, sa 7 ninyong anak, ang kanyang gustong makasama ay ang bunso. Meron talaga siyang tiniyak, gusto kong makasama ang ikapito. Pero kung ang sinabi ng inyong magulang, ang gusto kong makasama ay alinman sa 7, ay di kahit alin. Pero ang sinabi ng ating Panginoong Diyos, ang ikapitong araw, ito ang Sabat sa Panginoon. Ito'y maliwanag, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ito ang nasa Exodo sa 10 utos, 20, versikulo 10. Ang sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ang ikapito, yon ang araw ng Sabat at ito'y dapat alalahanin upang ipangilin. Alam po ninyo, doon sa panahon, sa paglabas ng Israelito mula doon sa Ehipsyo at sila naglalakbay patungo sa lupang pangako, hindi mahirap kina Moises na kanilang matutunan ang pangingilin ng araw ng Sabat. Alam niyo po kung bakit? Mangyari, habang sila'y naglalakbay, 40 taon doon sa ilang, sila po'y pinakain ng Diyos. Hindi sila nagtatanim. Subalit sila'y binuhay, sila'y ginabayan, sila'y pinagpala ng Panginoong Diyos. Sila'y pinakain ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng tinatawag na mana. Alright? Sila'y namumulot lamang. Ang ganda, no? Araw-araw namumulot lamang sila. Ang sabi ng talata, Exodus 26, sa kapitulo 16, 6 na araw na iyong pupulutin, hindi puputulin. Okay? 6 na araw na iyong pupulutin, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat, hindi maghuhulog ng mana mula sa langit. Ito po ang nangyayari. 6 na araw silang namumulot ng kanilang pagkain. Subalit sa ika-6 na araw, namumulot sila ng doble. Tuwing ika-6 na araw, doble ang bumabagsak na pagkain o mana. Bakit? Mangyari sa kinabukasan ay walang babagsak na mana. Mangyari yung kinabukasan ay araw ng Sabat. Nakita nyo ba? 40 taong himala na ginagawa ng Panginoong Diyos. At ito'y upang ituro sa tao ang kahalagahan ng pangingilin ng araw ng Sabat. Ngayon, ang nakakalungkot, ang iba'y sumusunod, at meron din talagang matitigas ang ulo. Ang iba'y hindi sumusunod. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa nasabi ring kapitulo, hanggang kailan tatanggihan ninyo na ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan. Ngayon, ang tanong natin kanina ay ganito, paano ba natin matitiyak na ang araw ng Sabat, ikapitong araw, ito'y Sabado? Tatandaan niyo yung tanong na yan. Pastor, paano niyo masasabing talaga na Sabado ang ikapitong araw at ito ang araw ng Sabat na dapat nating ipangilin? Ito po ang panahon ng tinatawag na crucifixion. Nung ang ating Panginoong Hesus ay ipako sa krus, ito'y tinatawag ng crucifixion. Ito'y nagtuturo ng tungkol sa Sabat at ito'y nagtuturo sa atin na ang ikapitong araw ay araw ng Sabado. Ang talata ay ating masusumpungan sa Bagong Tipan, Lucas, Kapitulo 23, 54 hanggang 55. Ang sabi ganito,
At nooy araw ng paghahanda, at nalalapit na ang Sabat, at ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at naghanda ng pabango at mga ungkwento at ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Ang tagpupong ito, mga kaibigan ko, ay nung ang ating Panginoong Yesus ay mabayubay sa krus at siya'y mamatay na. Alright? Kung ating pagbabalikan, dito nga ang sabi no'y araw ng paghahanda. Anong araw ba yung mamatay ang Panginoon sa ating pagkaalam? Biyernes Santo, di ba? Ito'y napakaalam nating lahat. Kaya nga meron tayong Semana Santa, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, at alam natin na nung Biyernes Santo, namatay ang ating Panginoong Yesus. At ang tawag po nila doon ay araw ng paghahanda, Preparation Day. Ngayon, at ang sabi doon, nalalapit na ang Sabat, at ang sabi, ang mga babae ay nagsisama, pumunta sa libingan, at sila'y naghanda ng mga pabango at ungkwento. At ano ang kanilang ginawa? Nang araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Lucas 24:1 at 2. Nang unang araw ng sanglinggo, okay? Pagkaumaga, nagsiparong sila sa libingan, may dalang mga pabango na kanilang inihanda. At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan sapagkat ng unang araw ng sanglinggo, nabuhay ng maguli ang ating Panginoong Yesus. Amen? Nabuhay ng maguli ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga alam na alam natin, sa kasaysayan, linggo, ano bang tawag nila? Linggo de Ramos ba? Linggo ng pagkabuhay na maguli. Okay? Linggo ng pagkabuhay na maguli. Now, ang sabi sa atin dito, merong 3 araw na binabanggit sa atin. Araw ng paghahanda, namatay ang Panginoong Yesus ay Biyernes Santo. Ipinako si Jesus sa krus. Ang tawag nila ay araw ng paghahanda. At ang tawag natin ngayon doon ay Biyernes Santo. Ngayon, ang sabi, ang mga babae, okay, sila'y nagpahinga ayon sa utos, araw ng kapahingahan. Ngayon, nagpahinga si Jesus sa libingan. Pagkatapos, ng unang araw ng sanglinggo, nabuhay ang ating Panginoong Yesus. Unang araw ng sanglinggo, walang iba kundi ang araw ng linggo. Tanong, anong araw ang nasa pagitan ng araw ng paghahanda at ng unang araw ng sanglinggo na nabuhay si Jesus? Mga kaibigan ko, maliwanag na maliwanag ang kwenta. Araw ng kapahingahan na nagpahinga ang mga alagad, araw na sa pagitan ng Biyernes at ng linggo, maliwanag ito'y araw ng Sabado. Ang araw na nasa pagitan ng Biyernes at ng linggo na binabanggit ng Biblia na araw na ipinangili ng mga alagad, ito po'y araw ng Sabado. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? Okay? Ngayon, ano pa? Para po sa ating mga kaibigan, ang sinasabi ng paksyong ito sa kapitulo, kundi pahina 5 ay totoo. Bakit? Sapagkat ang mga bahaging ito sa pasyong mahal, nagpapatotoo at nagpapatibay na ang Sabado ang dapat ipangilin, ito po'y hango sa Biblia. Ang sabi ganito, at sa Genesis na libro, yung pong aklat ng Genesis sa Biblia, ang nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Ang ibig sabihin, nagpasimula ang Diyos sa paglalang ng unang araw. Alright? Nagpasimula ang Diyos ng paglalang sa unang araw. At pagkatapos ang sabi sa patuloy, tinutuot siniyasat ng Santa Iglesiang Dilag. Ang sa Genesis na sulat, aniya ay pawang tapat. At sino ang nagpahayag? Diyos ang nagpahayag. Ang ibig sabihin, ang nakasulat sa aklat ng Genesis, talagang ito'y totoo. At ang nagturo at ang nagpahayag nito ay walang iba kundi mismo ang ating Panginoong Diyos. Now, patuloy. Ang sabi sa atin ganito, ito ay pasunod sa atin ng Diyos na maawain, kaya nga ipinagbilin upang talimahin at sundin ang Sabado ay ipangilin. Alam po ninyo parang ito'y may kulang. Kasi mayroong isang talata,
At sa Henesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutuot, siniyasat ng Santa Iglesyang Dilag, anila ang sa Henesis sulat ay tapat, Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago, na ginawa itong mundo nitong Diyos na totoo, 10 nang gawin ang tao at nagtahan, nagpahinga sa ikapito. Bakit? Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain. Kung kaya nga pinagbilin upang talimahin at sundin, ang Sabado ay ipangilin. Ako'y naniniwala dito sapagkat ito'y hango sa banal na kasulatan. Wala nang maliwanag, maaaring magpatotoo na ang araw ng pangilin, araw ng Sabado, kundi ang mahal na pasyon. Nakakapagtaka nga lamang tuwing Semana Santa ay lagi nang binabasa at lagi nang kinakanta. Lagi nang inaawit nang sabi, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain, kaya nga ipinagbilin upang talimahin sundin. Ang Sabado'y ipangilin, laging kinakanta ang nakakalungkot, hindi napapansin. Mga kaibigan ko, ang Diyos mismo ang nangilin. Ito'y ipinagtagubilin upang ating sundin. Ang Sabado ay ating ipangilin. Alam po ninyo, meron kasing ibang mga tao na ito ang mga kaisipan nila. Mga maling kaisipan ng tao tungkol sa araw ng Sabat. Ang sabi po nila ay ganito, yun namang Sabat na yan, ay para lamang yan sa lumang tipan, para lamang yan sa mga Hudyo. Yan po ang kanilang sinasabi. Ang tanong, Pastor, ano po ba ang sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus? Tatanungin ko kayo, kung sa inyo ay merong magsasabi, halimbawa ibang mga tao at ang kanilang kalaban ng kanilang sasabihin ay ang Panginoong Hesukristo, sino ba ang paniniwalaan ninyo? Yung sinasabi ng mga tao o yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo? Sumagot kayo. Sino ang inyong paniniwalaan? Yung mga tao o ang Panginoong Hesukristo? Okay. Ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit pa sinong matalinong tao, kahit pa sinong may pinag-aralan, kahit pa sabihin ano ang kanyang mataas sa posisyon, huwag ninyong paniwalaan. Para sa akin, higit kong paniniwalaan ang Panginoong Hesus. May mga taong nagsasabi na ang araw ng Sabado, ang araw ng Sabat, para lamang sa mga Hudyo. Narito ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Marcos 2:27. Ito'y mismong pangungusap nagmula sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa... Alright. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus, ginawa ko ang Sabat sapagkat ating nabasa at nalaman kanina na ang mismong Panginoong Diyos ang siyang nagtatag, siya ang nangilin noong pasimula ng araw ng Sabat. At sinabi ng ating Panginoong Hesus, ginawa ko ang Sabat ng dahil sa tao. By the way, si Eva si Adan ba'y mga Hudyo? No! Maraming taon pa bago nagkaroon ng Hudyo, ang mga patriarka at ang mga banal ng Panginoong Diyos, kagaya ni Eva at ni Adan, sila po'y pinagtagubilin na at sila'y nangingilin ng araw ng Sabado. Sino ang ating paniniwalaan? Ang mga tao o mismong ang Panginoong Hesukristo? Ginawa ko ang araw ng Sabado para sa mga tao. Dahil sa mga tao. Ang utos kasama, ang utos tungkol sa Sabat ay para sa lahat ng tao. Pula, itim, puti. Kahit na ikaw ay kayumanggi, anuman ang kulay natin, anuman ang iyong mata, singkit, dilat, anuman ang ating kulay, ang Sabat, ang sabi, ginawa para sa lahat ng tao. Okay? Ngayon, Ecclesiastes 12:13, ano ang sabi sa atin ng matalinong lalaki ni si Haring Solomon? Ikaw, ang sabi niya, narito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Bakit? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At kasama doon 10 utos ng Diyos, kasama 10 utos ng Diyos, mangiling ka, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Isa sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Alright.
Ang sabi ng iba ay ganito, yan ang Sabat na yan, ipinako na yan sa krus. Alam niyo kung bakit mga kaibigan sila nangangatuwiran? Alam niyo kung bakit marami nangangatuwiran tungkol sa araw ng Sabat? Mangyari, sinusuway nila. Sinusuway nila at binibigyan nila ang katuwiran ang kanilang pagsuway sa ika-4 na utos. Kaya ang sabi nila, kaya namin hindi yan pinapangiling kasi yan naman ay ipinako na sa krus at binago na ng Panginoong Hesus. Yan ang sabi nila. Pero mismo, ano ang sinabi ng ating tagapagligtas? Ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesus? Narito po, Mateo 5:17 hanggang 18, pangungusap ng Panginoong Hesus. Kanya bang binago o inalis na ang pangingilin ng araw ng Sabado? Ang sabi niya, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi ano po? Ako'y naparito upang ang kautusan ay aking ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o ang isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Mga kaibigan ko, isang kudlit, isang tuldok, hindi pwedeng mawala. Paano mawawala ang buong kautusan? O ang sinasabi natin, ang ika-4 na utos, yung nga lamang isang tuldok, isang kudlit, hindi maaaring mawala. Kaya doon sa mga nagsasabi sa inyo na ya'y ipinako sa krus at wala na ang pangingilin ng araw ng Sabado, nilalabanan nila ang pangungusap na ito ng ating Panginoong Hesus. Tanong, sino ang inyong paniniwalaan? Ang tao na nagsasabing wala na ang Sabado o mismong ang Panginoong Jesucristo? Ako ang nagtatag na yan at yan ay hindi kailanman mawawala sa aking kautusan. Hindi ito sisirain ni Jesus. Bakit? Sapagkat ito ang kanyang tanda para sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. Alam po ninyo, kapag kayo'y mayroong pagmamayari, halimbawa, itong aking USB, may tanda yan, pag binuksan mo, Julio's USB. Yun na lang tayo sa USB. Pagka kayo merong mga gamit, bag, o di kayo mga bata merong bag, nakalagi doon pangalan. Kung ano man ang pangalan nyo, Julio Amurao, ganyan. Alright? At maging yung ating mga damit, kung halimbawa merong uniforme, kung ano naman, may mga tanda yan, may mga pangalan. Bakit? Pinapangalanan ninyo ang anumang inyong gamit sapagkat yun ay katunayan, tanda na yun ay inyong pagmamayari. Kayong mga nag-aalaga ng hayop, baka, di ba? Ano ang palatandaan na ang baka ay sa inyo? Merong tinatawag sa amin na hero. Ganyan di ba ang tawag sa inyo rin? Hinihiruhan. Kung halimbawa ako'y maraming baka, at kahit na ang aking baka ay mapasama sa maraming baka, ay alam ko ang sa akin sapagkat yun ay may hero na JCA. Natatandaan ko nung ako'y bata pa, nung aking lola ay maraming alagang manok. At siya nagpapatoka. Krrrkya! Ba? Krrrk! Kinakalog yung lalagyan ng mais at nalapit yung mga manok. Pagka kanyang sinabog yung mais, kinamamayan, babatuhin niya. Ba, sabi ko, bakit lola ganun? Tatawagin pagkatapos sa iyong tataboy. Hindi atin yan. Ay, sabi ko, pare-pareho namang puti. Paano mo nalamang ang atin ay atin? Hindi mo ba nakikita yung ating merong palatandaan? Ano po ang inyong palatandaan sa ating manok? May tali ang kanyang paa. Aba, meron palang tali. Tinatalian pala niya yung aming mga manok para kanyang makilala na yun ay sa amin. Mga kaibigan ko, ang araw ng Sabat ay palatandaan ng Diyos na tayo ay pagmamayari niya. Amen? Ang araw ng Sabat ay palatandaan ng Diyos sa kanyang mga anak na ang ibig sabihin, magpakarami-rami man ang tao sa balat ng lupang ito, alam niya ang sa kanya. Bakit? Meron siyang tanda ng pagmamayari at ang tandang ito ay ang araw ng Sabado.
Tingnan po natin. Bukod dito, ibinigay ko din naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Mga kaibigan ko, nais ba ninyong kayo maging pagmamayaring bayan at anak ng Diyos? Kung para sa akin, ang gusto ko ay ako'y kilalanin ng Diyos at ito'y magagawa at mangyayari lamang, mga kaibigan ko, alam niya kung sino ang sa Kanya nangingilin at may tanda ng pangingilin ng araw ng Sabado, ang araw ng Sabat. Ezekiel 20:12, ganun din ang sinabi sa atin, at inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang inyong Panginoong Diyos. Mga kaibigan ko, ang Diyos ay nangilin ng araw ng Sabado. Ang tanda niya sa kanyang mga anak, nangingilin din ng araw ng Sabado. Ito ang maliwanag na sinasabi sa atin sa Ezekiel 20:12 at 20. Patuloy tayo. Pastor, ang atin bang Panginoong Jesus ay nangilin ng Sabat? Kumusta ang kanyang mga apostol at ang mga naunang tagasunod? Ang ating Panginoong Jesus po ay nangilin ng araw ng Sabat. Lucas 4:16. Ang sabi, at siya, ang ating Panginoong Jesus, siya ay napasa Nazaret ng kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian. Pag sinabi pong ayon sa kanyang kaugalian, mula pa lang siya maging bata, hanggang naging talubata, hanggang sa siya lang ay maging ating tagapagligtas, ayon sa kanyang kaugalian, ang ating Panginoong Hesus pumapasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. In other words, ang ating Panginoong Hesus kung araw ng Sabat ay nasa sinagoga at nagba-Bible study. At ang sabi sa atin, mga kaibigan ko, ganyan po ang ugali. Ganyan ang kinaugalian. Yan talaga ang practice ng iyo at aking Panginoon, ang ating Panginoong Hesus. Ang mga alagad, si Pablo, ayon sa ugali niya, again, ugali na naman niya. Talagang ito ang kanilang practice. Ito talaga ang kanilang ibinigay na halimbawa. Pumasok sa kanila at 3 Sabat na ngatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. In other words, sanay talaga silang kung araw ng Sabat, pumupunta sa sinagoga at doon nagba-Bible study, nag-aaral ng tungkol sa salita ng Panginoong Diyos. Now, ang mga unang tagasunod ni Jesus ba ay sumunod? Lucas 23:53, sila, yung pong mga nanampalataya, yung mga alagad ng Panginoong Jesus, nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga unggwento, at ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Mga kaibigan ko, kung ating titingnan ang mga banal na lalaki at babae sa Biblia ay nangilin ng araw ng Sabat. Tanong, hanggang kailan manatili ang Sabat? Ang Sabat ba ay atin pa ring ipangingilin sa langit? Tingnan po natin. Isaiah 66:22 at 23. Ito po'y hula at ito'y nasa banal na kasulatan. Propeta Isaiah 66:22 at 23. Sasabihin ko po sa inyo, wala sa inyong babasa nito sa ibang relihiyon. Mangyari, ayaw nila nito. Hindi nila ito ituturo sa inyo. Bakit? Sapagkat sila hindi sumusunod sa tunay na araw na pangilin. Kung kaya nga't sa amin lamang inyong mapapakinggan ang ganitong pamamahayag. Subalit ito'y nasa banal na kasulatan. Hanggang sa langit ba, ipangingilin natin ang araw ng Sabat? Ano ang sabi sa atin ni Propeta Isaiah? Sapagkat kung paanong ang bagong langit at bagong lupa na aking nilikhain manatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayong manatili ang inyong pangalan, gayong manatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Puntos. Kapag tayo na sa bagong langit, bagong lupa na, manatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Why? Sapagkat sa bagong langit, bagong lupa, wala nang kamatayan. Amen? Yan ang ating gusto. Ito ang napapanahong pag-asa.
Ang gusto natin isang lugar na wala ng luha, walang kamatayan, walang pagtangis, walang problema. Mga kaibigan ko, ito ang nais ng Diyos. Sa bagong langit, bagong lupa, manatili ang inyong lahi, mananatili ang inyong pangalan. O ito ang paraiso, ito ang ating inaasam-asam. At anong mangyayari? Ang sabi po sa atin, mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko. Parang ito'y kulang. Okay? Mula sa isang Sabat, ang sabi, mula sa isang Sabat, patungo sa isang Sabat, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Nakalimutan pa naman yung pinakamahalaga. Alright? Ang sabi doon, mula sa isang Sabat, patungo sa isang Sabat, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Now, to summarize, binibilisan ko, mayroong pangkakanta sa atin. Number 1, ang Sabat. Pagbalik-aralan po natin. Ang Sabat, itinatag ng Diyos mula pa sa panahon ng paglalang. Ito talaga ang urig. Ito talaga ang original. Number 2, ang Sabat ay kabilang sa 10 utos ng Diyos at ito ang tanging utos na nagsasabing, alalahanin mo, huwag mong kalimutan, ilagay mong lagi sa iyong isipan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang Sabat ay espesyal na araw sa lahat ng mga araw ng sanglinggo. Sa lahat ng araw, ito ang kanyang pinagpala, ito ang kanyang ipinangilin, at ito ang kanyang pinakabanal. Ang Sabat ay pinangilin sa panahon ng matandang tipan ng mga banal na lalaki, ng mga propeta, ito ang kanilang ipinangilin. Ito ipinangilin din sa bagong tipan ng Panginoong Hesus at ng kanyang unang mga tagasunod. Maging sina Berhing Maria, San Jose, lahat ng mga santo, lahat ng mga santa sa Biblia, mga kaibigan ko, ang araw na kanilang ipinangilin ay ang araw ng Sabado. Alright? Ang mga tagasunod noong una ay Sabat ang kanilang ipinangilin. Ang Sabat ay nanatili ngayon at manatiling ipangingilin doon hanggang sa langit, hanggang sa panahon ng walang hanggan. At hindi natutunan na ang Sabat ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Kung nais niyong kayo maging kanyang bayan at kilalanin ng Panginoong Diyos, tanggapin natin ang kanyang tanda. At ang tandang ito ay ang araw ng Sabat. Alam po ninyo, gusto kong ako'y kilalanin ng Diyos. Gusto ba ninyong kayo kilalaning pagmamayari ng Diyos? Mga kaibigan ko, maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mayroon siyang tanda para sa kanyang bayan. At ang tandang iyan ay ang pangingilin ng araw ng Sabado. Amen? Now, ano pa ang sabi sa atin? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang tanong sa atin ay, iniibig mo ba ang ating Panginoong Hesus? Nais mo bang ikaw ay mapabilang sa kanyang bayan at ikaw ay tunay na matawag na kanyang anak? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus ay ganito, kung ako'y iyong iniibig, tutuparin mo ang aking mga utos. Ngayon po ay makakarinig muli tayo ng isang tanging bilang. At habang inyong napapakinggan ang awit na ito, ay inyong pag-isipan, handa ka bang tanggapin ang utos ng ating Panginoong Diyos na mangilin ng araw ng Sabat? Tanggapin ang tanda niya at upang kumakagay kilalanin ka ng Panginoon, ng ating Panginoong Hesus, na ikaw ay kanyang anak.